Good day mga katropa. So sa video na ito, ayan, magsusubok tayo ng isa pang parts, ayan, ng Glock. So ito ay hammer roller. Okay. So ito nga pala yung roller ng Glock. So naikot kasi yan kaya roller, then bakal siya. Ngayon yung susubukan natin guys gawa sa plastic. So syempre yung pinakakatawan niya, bakal yan. Pero yung pinaka-roller, plastic lang. So, yung plastic nga palang ginamit dito is polycarbonate. So, para matibay. Yung nylon kasi medyo malambot pa yun eh. So, ito polycarbonate siya, hindi siya dudurog. Tapos, yan, kung iba sa inyo nakakita na ng ganito, so, ito kasi ginawa ko, may ano siya, ayun, kung napapasin nyo maluwag, nagpe-play, saka umiikot to, ayan o. So, ang purpose ko kasi dyan is para smooth pa rin yung pag-slide. So, para pagka nagkakasa kayo, smooth pa rin yung pag-return nung slide. So, parang pinaka-bearing na rin siya. Parang ganun ang purpose niya. So, yan. So, kalasin ko muna para makita nyo yung iba pang ginawa kong ano dito. Yung iba pang modification na ginawa ko. Medyo binago ko rin kasi yung ibang sukat niya. So, kalasin muna natin. So ito guys nga pa yung hammer niya, then ito yung roller. Ayan. So ito pa yung binago ko ng konti. Ayan, kung napapansin niyo tong plastic na to, yung ginawa kong roller is mas malaki ng konti yung diameter, ayan. Mas malaki ng konti ito. Okay, so ikabit naman natin. Init. A few moments later. So ito guys, naikabit na natin yung ating roller. Ayan. So ayan na guys, hindi yan matatanggal kasi ayun, tukod naman yung bakal. Ayan o. Doon sa housing, kaya hindi yan mahuhugot. Tapos yun nga, kung damage naman dito sa mismong roller, huwag kayong mag-alala dyan kasi polycarbonate yung ginamit natin. Mas matigas-tigas yung plastic na yan, saka hindi siya nadudurog. So hindi siya mabibiyak ganun, kasi makunat yun yung plastic na yan. So search nyo lang kung ano yung polycarbonate na plastic. Okay, then so ano bang purpose nito, no? So mostly kaya na-invento yung hammer roller. Ayan. So, may nakita na akong ganyan na hammer roller. So, matagal na akong nakakita niyan. Hindi ko nga lang sinusubukan kasi nga okay naman yung setup ng baril ko. So, ang purpose kasi nito, para dun sa blowback housing. Ayan guys. Dito, sa part na to. So, yung iba kasi nahihirapan mo pa-modified na lalagyan ng bakal. So, yung iba naman hindi kaya lagyan. Halimbawa, ng mga Glock 18C, yung mga Action Army AAP-01. So mga may full auto kasi yon, so mahirap siya lagyan ng ganyan ng reinforced na plate. So hindi siya malalagyan ng ganon. So yun, na-invento yung ganyan na plastic yung roller. So sinubukan kong gumawa syempre, tapos ayan, ito yung pinaka innovation na naisip ko na tingin ko mas improve yung gantong yung gantong design. So niluwagan ko yung yung pinaka roller. Ayan, kung napapansin nyo, naiiwan yung bakal, umiikot yung plastic, oh. So, para mas smooth yung, yung pag-rock nung slide dun sa mismong frame. So, yung isa pa is, medyo mataba yung ginamit kong, yung plastic na roller. Mas mataba siya kaysa dun sa stock. So, ang purpose naman nun, para pagka bumuelo yung slide, so itutulak niya yung hammer,
siguradong kakapit kasi nga mataba siya eh. So isisiksik niya maigi yung hammer. So ang dahilan nun, magre-reset talaga siya maigi. So ang downside kasi nung ganung malaki yung roller, sumasabit dito. Dito sa ano to. Ay dito siya sumasabit, ito tong part na to. So ang nangyayari doon, magaspang naman ikasa. Saka minsan sumasabit, gumigit na. Pagputok mo, naiiwan sa gitna yung slide, akala mo walang bala, dito lang pala sumasabit. So yun, para maiwasan yun, ang ginawa ko, ayan, niluwagan ko yung plastic. Ayan. So saktong luwag lang yan, hindi siya yung makalog na maluwag. Sakto lang talaga yun. So hindi siya makalog. Then, ayan. So ayan, sa mga Action Army na AP01, tapos mga Glock na may full auto, yan. Ito yung marirecommend ko na upgrade nyo para hindi kagad masira yung blowback housing. Kasi yan, nababasag yan. Pag nabasag yan, ako, mahirap na. Kada putok niya, singaw na lang na singaw. Ganun ang mangyayari. Okay, subukan naman natin yung performance, no? Testing natin. So ayan, sa pag-slide niya, okay naman. So hindi mo siya sumasabit. So yung iba, ayan, baka subukan nyo ng ganyan, dahan-dahanin nyo. Talagang sasabit yan. Kasi nga, doon sa blowback housing, may part siya na mataas. So yun yung sumasabit sa roller. Ngayon, pag hinila nyo yan, dapat bumabalik ng ganyan. Hindi pwedeng hindi bumalik. Pag hindi bumalik, so may problema yung barrel. Hindi pwedeng ganon. Kailangan bumabalik talaga siya. So, kailangan ng proper tuning pagka ganon, ha. Pagka hindi siya bumabalik, yung pagbitawan nyo wala, nabitaw. So, basta pagka binitawan nyo, yan, nai-stack siya ng ganyan. Tapos may bala. So, yun, makikita nyo naman, no, hindi siya naka-align doon sa slide lock. So, ibig sabihin, doon lang siya sumabit doon sa pinaka-hammer roller. So, yun, kailangan ipatune. Ipatono nyo doon sa mga gunsmith. Ayan. So, yung makilala nyo yung gunsmith, yun. Or, ayun. Pwede nyo gamitin yung gatong klase ng roller. So, mas smooth siya gamitin. Ayan, o. Then, testing natin putok. Okay. So, firing. Okay. Check naman natin kung ano pala nangyayari sa loob, no? Okay. So, ayan, buong buo siya, oh. So, nadudumihan siya, pero hindi mo siya nabibingaw. Kasi makunat yung plastic na yan. At the same time, matigas-tigas din yan, ha? Pero hindi niya kayang i-damage yung, syempre, yung pinaka blowback housing. Kasi nga, plastic yan, eh. Ayan. Kaya, safe yung blowback housing nyo dyan. Okay? So, ayan guys, sa mga interesado sa ganitong klase ng pyesa, ayan, PM nyo lang ako sa messenger ko. Usap na lang tayo doon. So, ayan, pwede tayong gumawa niyan sa mga may interesado. Ayan. So, isang sukat lang naman yan. Pwede sa Action Army. Tapos, ayan, sa mga Glock na may full auto, mga Glock 18C, yan. Ito yung pinaka may suggest ko. Okay, so yun lang guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, ayan, paki-click na lang yung ating subscribe button, pati na rin yung notification bell para nang sa ganun maging updated ka sa aking mga bagong videos. Okay, so yun lang guys, salamat sa panonood.